Hindi nakala ni Mr. Eugene na dahil sa isang bata na kanyang nakilala ay tuluyang manumbalik ang nakaraan sa kanyang pagkatao. Dito niya muling naalala ang buhay kasama nito ang kanyang asawa noon. Dahil ang batang nasa kanyang harapan ay halos kaparihas ng itsura ng babaeng minahal niya, ngunit biglang naglaho na parang bula. Sa kwento nating ito ay tunghayan natin kung paano naranasan ang hirap ng buhay sa batang si Johnny, kung paano siya dumiskarte para lang mabuhay sa mundong mapanlinlang. Kaya mga kaibigan, tara samahan niyo muli akong panoorin natin at pakinggan ang naka-inspire na kwento. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Mildred, huwag mo naman gawin to sa akin. Akala ko ba ay paglalaban mo ang pagmamahalan natin dalawa? Eugene, hindi ko na kaya ang panglait ng mami mo sa akin. Matagal ko na siyang pinapakasamahan pero talagang alam ko namang hindi siya buto sa ating pamamahalan eh. Inaamin ko na mahirap lamang ang pamilya namin, pero hindi naman kami katulad ng ibang tao na kayamanan at salapi lamang ang habol namin sa inyo. Pinakasalan kita dahil mahal kita, pero yung palaging masama ang tingin sa akin ng mami mo, yung mga magulang mo, ang mas mabuti pa ay maghiwalay na lamang tayo. Pero Mildred, hindi ko kayang malayo sa iyo. Eugene, makinig ka. Kung sakaling ako ang pipiliin mo, lahat ng pagmamayari mo ay mawawala. Kaya mo bang makipagsabay sa akin sa hirap ng buhay? Sanay ako doon, pero ikaw, baka mahirapan ka lamang. Kaya pag-isip ka kung sinong pipiliin mo. Mahirap para kay Eugene ang pumili ng pagitan sa asawa at ina nito. Totoo ang sinabi ni Mildred, kapag nagkamali siya ng desisyon, kaawa-awa ang kanyang buhay. Mildred, makinig ka. Ayusin ko lamang muna ang gusot na ito sa pamilya namin. Kapag nangyari na iyon ay hanapin kita. Luha ang lumabas sa bahay itong si Mildred, dala-dala ang ilang damit na para sa kanyang sarili. Mabuti naman Eugene at sumunod ka sa kagustuhan namin daddy mo. Para ito sa kabutihan mo. Siguro kung nakinig ka sa amin noon ng daddy mo, siguro napangasawa mo na si Eunice. Isa rin mayaman na pamilya. Kaya magiging matagumpay ka sana noon. Ma'am, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala akong gusto kay Eunice? Mahirap bang isipin yon? Pwede ba Eugene? Maging praktikal ka. Ano? Papatol ka sa isang ampaslupang yon? Samantalang magiging maganda ang buhay mo sa kanya? Botong-boto kasi ang mga magulang ni Eugene sa dalagang si Eunice dahil na rin sa yaman ng kanilang angkan. Kaya nga'y laging gumagawa ng paraan ang mga ito para magkalapit ang dalawa. Pero tita, hindi ba kasal na si Eugene sa babaeng iyon? Nako, huwag mo nalalahanin pa ang bagay na yun, Eunice. Nagawa na namin ang paraan yun. Alam mo naman, dahil sa pera ay magawa natin ang lahat, hindi ba? Kaya, single na ulit ang anak ko. Talaga tita? Kung ganun po ay maganda. So, kailan ba namin pwedeng makaharap ang mga magulang mo para pag-usapan natin ang inyong kasal? Yes tita, this week po darating sila from Europe for another business. At sinabi ko na sa kanila yon. And then, excited na rin sila. Ganun ba iha? Alright, mabuti naman kung ganun. Hindi na nakapaghintay pa ang mga magulang ni Eugene na makita ang pamilyang Ibanez para sa plano nitong magpapakasal sa kanilang mga anak. Lumipas nga na ilang linggo, dumating na nga ang mga ito mula sa Europe. At gaya ng napag-usapan ay nagpulong-pulong sila para na rin makilala ang bawat pamilya. Mr. and Mrs. Suarez, welcome. Maraming salamat po sa inyo. Anyway, sinabi na sa amin na balak pakasalan ng anak mo, ang anak naming si Eunice. Alam niyo, hindi naman sa hindi kami sang-ayon sa anak ko, pero gusto kong maging business-minded ang maging asawa niya. Kaya nga Mr. and Mrs. Suarez, narito kami dahil alam naman natin na parehong business-minded ang anak natin, hindi ba? Bukod pa doon ay nagmamahalan sila. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy pa ang mga ito. Nagkaroon na sila ng schedule kung kailan magaganap ang kanilang kasal. Isang engranding kasal ang maganap sa pagitan ng mayayamang pamilya. Samantalang matapos naman umalis nitong si Mildred ay tuluyan na itong hindi nagparamdam kay Eugene. Ayaw niya kasing magulo pa ang kanyang buhay matapos na paringgan ito ng kanyang ama at ina. Dahil nga sa magkaiba ang antas nila ng buhay.
Ilang linggo buwan ang nagdaan. Hindi inasahan ni Mildred na may panibagong hamon at pagsubok sa kanyang buhay. Dahil nga sa kinasal naman noon ang dalawa ay may nangyari sa pagitan nila Eugene at Mildred at hindi niya ito inaasahan na nagbunga ang pangyayaring iyon. At ngayon, 3 buwan na ang bata na sa kanyang sinapupunan. Alam ni Mildred na panibagong hamon na naman ito. Naisipan niyang baka hindi niya kaya ang responsibilidad sa anak nito kaya may pagkakataon na gusto niyang ipa-abort na lamang ang bata pero lagi nangunguna sa kanyang isipan ang takot. Paano kung isang araw ang batang ito ang magdadala sa kanya patungo sa magandang buhay? Nagsumikap na lamang itong si Mildred. Nagtatrabaho siya bilang tindera ng gulay sa palengke. Alam niyang sa ganitong uri ng trabaho ay hindi niya may angat ang kanyang buhay. Kasya lang kasi ang kanyang sweldo sa kanyang pang-araw-araw. Pero kahit ganun pa man, hindi siya nawalan ng pag-asa na sana balang araw ay magbago ang lahat. Tuloy na ngang naganap ang kasalang Eunice at Eugene. Naging isang special na engrande ang kanilang kasal. Samantalang puro paghihirap at sakit ang naranasan ni Mildred. Mula nung kinasal itong si Eugene, hindi na sumagi sa kanyang isipan ang dating asawa na noon ay pinangakuan niyang ayusin muna ang lahat sa pamilya. Pero mukhang hanggang pangako na lamang ito dahil may bago na itong pamilya. Nagsanipwersa ang dalawang pamilya para mas maging maunlad ang kumpanya. Hindi nga sila nagkamali sa naging desisyon. Samantalang 4 na taon na ang nakalipas maraming pagsubok ang dumating sa buhay ni Mildred. Mabuti na lang ang lahat ng ito ay kanyang nakayanan. Johnny, umupo ka lang dyan ha. Magtatrabaho lamang ang mama mo. 4 na taong gulang na ang batang si Johnny matapos ipinanak ito. Mabuti na lang may ilang taong tumulong kay Mildred para maging successful ang kanyang panganganak. Pero sa kabila nito, hindi naman pinagkait ng ina ang karapatan ng kanyang ama. Pero yun nga lang ay hindi nito tinupad ang pangako sa kanya na muli silang makasama. Ang malagang papel ngayon ni Mildred kung paano niya palakihin na mabuti ang anak na lingid sa kalaman nitong si Eugene. Mula sa trabaho dumaan muna itong si Eugene sa palengke para bumili ng karne na lulutuin ito para sa kanilang ika-4 na taong pagsasama ni Eunice. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila binayaan ng anak. Ganun pa man ay hindi sila nawalan ng pag-asa sa buhay. Kasalukuyang namimili itong si Eugene na may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Sir, yung wallet niyo po nahulog. Biglang napayuko itong si Eugene, isang cute na batang lalaki ang nasa kanyang harapan ngayon habang hawak nito ang kanyang pitaka. Hindi niya kasi napansin na nahulog ito habang kumukuha ng pera sa bulsa. Nako, maraming salamat. O wala bang nagbabantay sa'yo dyan? Nasaan ba ang mama at papa mo? Nako sir, si mama lang po ang kasama ko dito. Yung papa ko daw po ay natatrabaho sa ibang bansa. Pero hindi naman napapadala sa amin ng pera. Kaya heto, lagi kaming nasa palengke para makabenta ng mga paninda. Naku, maraming salamat iho ha. Mahalaga pa naman sa akin ang wallet ko. Nasaan bang mama mo para naman ihatid kita? Nandun po sa unahan sa may gulayan po. Matapos inabot ni Eugene ang pitaka ay binigyan niya ito ng pera. Itong si Johnny bilang pasalamat sa kanyang pagbalik dito. Cute ang bata. Habang naghawakan ng kanilang kamay patungo sa kanyang ina, hindi maialis sa isipan na kampante itong si Eugene sa bata. Nandito na po tayo sir. Ma, tingnan niyo po may pera ako. Binigyan po ako ng mama. Sa paglingon ni Mildred, nagtama ang kanilang paningin. Laking gulat nito dahil hindi nila ito inaasahan. Mildred? Ikaw? Eugene, bakit ka narito? Napadaan lang ako dito para sana bumili ng karne pero nakita ko yung batang ito habang inabot niya sa akin ang wallet ko na nahulog. Kumusta ka na? Nagkaasawa ka na pala ulit ano? At meron na kayong anak? Ayos naman ako Eugene. Masaya na ako ngayon lalo na at may anak na ako. Ma, siya na bang papa ko? No anak. Nasa ibang bansa ang papa mo ngayon, hayaan mo. Malapit na rin siyang umuwi. Ang sarap pakinggan sa tenga noong nabanggit ng bata kung siya ba talaga ang ama.
Matagal na rin kasing pangarap noon ni Eugene na may batang nalagaan. Johnny, ibalik mo yung pera sa kanya. Pero ma, bibili po sana ako ng pagkain eh. Johnny, huwag matigas ang gulo. No, Mildred. Talagang binigay ko yan sa kanya. Sana magkita tayong muli dito ha, Mildred. Mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Eugene, 4 na taon na ang nakaraan. Hiwalay na tayo. At ngayon, gusto mong makipag-usap sa akin? Wala na tayong pag-usapan pa, Eugene, dahil ikaw na mismo ang nagtapos ng ating relasyon, hindi ba? Kaya mula ngayon, huwag ka nang makipagkita sa akin. Ibigay mo ng pera niya. Baka isipan pa niya na mukha tayong pera. Makalis ka na, Eugene, at huwag ka na sanang babalik dito sa pwesto ko. Halos napawi ang pagod noon ni Eugene matapos nakita ang dating minamahal. Ngunit sa kasamaang palad ay may anak na rin pala ito sa iba. Gusto niyang kausapin ang dating asawa at humingi ng kapatawaran sa mga pangakong hindi natupad. Pero naalala niya na halos magkahawig pala sila ng mukha ng batang iyon. Kung wala lang itong ama ay malamang pagkamalan niya itong anak. Ano kayang gagawin ni Mildred matapos natuntun ni Eugene ang kanyang tirahan? Malaman kaya ni Eugene ang lihim na katotohanan sa buhay ni Mildred? Kaya mga kaibigan, huwag nating palampasin ang mas naka-excited pang kwento sa buhay ng ating bidang si Johnny. Kung nagustuhan niyo po ang ating part 1 ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 2.